Nako naman, tila isang malamig na buhos ng tubig ang sumalubong sa mga boxing fans matapos opisyal na ideklara ng dating world champion na si Milan El Metodico Milindo na kanselado na ang pinakanihintay na bakbakan na laban sa Wonderboy ng Pilipinas na si Carl James Wonderboy Martin. Sa gitna ng mga espekulasyon, nilabas si Milindo ng mga konkretong kondisyon na ayon sa kanya ay hindi matatawaran kung gusto siyang makitang umakyat muli sa lona. Ang purse ay 500,000 pesos. Maring giniit ni Milindo na halagang ito para sa kanyang laban. Petsa ng laban, itinagda niya ito sa huling linggo ng Hunyo sa taong 2026. Humiling siya ng libreng travel at accommodation para sa 4 na tao, isang linggo bago ang laban. 10 rounds sa laban, kung hindi international o regional championship, sapat na ang 10 rounds. At ayon kay Milindo, kung hindi kaya ng promoter ay nasabing halaga, dapat umanong magambag ang mga vlogger boxing analyst na siyang napapainit ng isyu para matuloy ang laban. At para sa kanya, sila ang nakikinabang sa atensyon, kaya nararapat lang na sila ang mag-contribute. Narito naman mga kwento ang reaksyon ni Silver Boys TV at ang akusasyong nahadlok o natakot. Hindi naman pinalampas ng sikat na boxing vlogger na si Silver Boys TV ang pahayag ni Milindo sa isang maanghang na batuan ng mga putik. Taas ang sinabi ng vlogger na ang kondisyon ni Milindo ay para lamang ang pag-iwas sa bakbakan. Sinabi ni Silver Boys TV na itong si Milindo ay nahadlok na parabang natatakot na makarap ang isang batang leon na kagaya ni Carl James Martin. Ang mga request o kondisyon ni Milindo ay tinago riyang strategy para maging dahilan ng pag-ayaw niya kapag hindi napagbigyan. Bunsod nito, uminit ang usap-usapan sa social media. Maraming mga boxing fans ay nagsabing baka nga raw laos na ang dating kampiyon at iniwasan na lamang ang posibleng pagkatalo na magsisilbing mantsa sa kanyang legasiya. Ang salitang nahadlok ay mabilis na kumalat na naging sani ng pagkahati-hati ng opinyon ng mga taga-subaybay ng boxing sa ating bansa. Sa kanyang huling buwelta, hindi itinago ni Milindo ang kanyang galit sa mga tinatawag niyang vlogger analyst. Ayon sa kanya, ang 500,000 pesos na purse ay hindi mapupunta sa kanyang bulsa kundi gagamitin sa preparasyon. Anya, ang mga tao ay bulag na resulta lang nakikita at hindi ang proseso at gasto sa pag-iinsayo. Narito naman mga kwento ang kanyang matapang na pahayag. Una, vlogger exploitation. Inakusahan niya ang mga vlogger sa kumikita ng 60-40 sa net worth mula sa mga views habang ginagamit ang buksingero para sa cash flow. Pangalawa, expert knowledge. Binigyang diin niya na more knowledgeable siya at hindi basa-basa mauto ng mga online critics. Pangatlo, dignidad ng buksingero. Sinabi niyang sinasagasaan ng mga vloggers ang dignidad ng mga buksingero para lamang sa pera. Mga kakwento sa huli, nabigay si Milan Milindo ng payo sa kanyang mga tunay na fans. Huwag niyo puntahan ang mga post nila, huwag kayong mag-comment. Sa pagdideklara ng The Fight is Off, tinapos ni Milindo ang usapin at sinabing hindi siya kakagat sa bait o pain ng mga vloggers na gusto lamang siyang pagkakitaan sa mga taong palaging nandidisturbo para manggulo sa mga boksingerong mga Pilipino. Sino next kalaban idol? Matik na. Nagsimula sa letter M. Letter M guys, letter M. Nagsimula sa letter M. Letter M. Tapos, sige, sige. Letter M. M ha. Country ng M. Letter M sa country niya. Pare, letter M please sa country please. Kontra na to. Ang atong kontra kuan. Ang clue na letter M. M. M ang ano, yung lugar nila. Ha? Kasi kapag pangalan kasi madali lang ano nyo no. Madali lang malaman kung pag bigyan natin ng clue ng ano, yung kalaban natin, di ba? Mathematic yan. Kalaban natin ngayon, ang clue natin, letter M. Yung simula ng ano, close natin. Ganda ng pulo. Yung
immortal na boss natin guys. Lahat ng sinusuot ito ba? Ano man. Okay. Kung